Sinasabing ang pagkakaiba sa pagitan ng isang cultivator na mayroon at walang dakilang kayamanan ay parang isang lolo at isang apo, kung saan madaling turuan ng una ang huli ng isang mahirap na leksyon. Sa loob ng maraming taon, si Master ay sobrang maingat sa pagbibigay ng mga heaven-grade na kayamanan, at hindi ko inaasahan na mangangako siyang gagantimpalaan kami ng mga heaven-grade na kayamanan sa kritikal na sandaling ito. Paano hindi ma-excite ang isang tao dito? Pagkatapos ay pinakalma niya ang kanyang emosyon at nagtanong kung paano haharapin ang usapin ng mga kaangkan ni Little Junior Sister. Sinabi ni Luzu na hindi ito simpleng bagay at kailangan niyang talakayin ito kay Little Yuan bago gumawa ng desisyon. Naiintindihan ko. Pupunta ako at susuportahan si third senior brother. Pagkatapos makumpleto ang misyon, agad akong babalik sa Jinting Mountain upang ayusin ang harang, sabi ni Ming Xian. Kasunod ng mga tagubilin ni Luzio, tumalon siya na parang kidlat at mabilis na umalis sa lugar. Pagkaalis ni Ming Xian, nagpahayag ng kuryosidad si Little Yuan. Master, hindi ba't si Xu Jiafeng lamang? Sulit ba talaga ito? Nakaramdam si Luzu ng kaunting kawalan ng magawa dahil ganap niyang minamaliit si Xu Jiafeng. Gayunpaman, gumawa siya ng dahilan at ipinaliwanag. Tinangka ng taong ito na patayin ako dati. Ang dahilan kung bakit ko pinatawad ang kanyang buhay ay para makita niya ang tunay na mukha ng isang Heavenly Sword Sect. Kahit na hindi siya sumali sa atin sa Jinting Mountain, hindi maiiwasang magkasagupa sila ng Heavenly Sword Sect sa malaot madali. Bahagyang nagulat si Little Yuan na marinig ito dahil sa nakaraan, si Master ay pupunta lamang at lulutasin ang mga bagay gamit ang espada. Hindi niya inaasahan na gagamit siya ng ganoong mga taktika ngayon. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagtanong siya kung paano haharapin ang usapin tungkol sa pamilyang Si. Sumagot si Luzio, ang bagay na ito ay hindi kasing simple ng tila. Ang dahilan kung bakit hindi ko hinayaan ang iyong ikaapat na senior brother na humawak nito ay dahil natatakot akong masyado niyang hahawakan ito ng magaspang. Ang paraan ng pagharap ni Ming Xian sa mga bagay ay halos kapareho ng kay Ji Tiandao. Direkta siyang papatay upang iligtas ang isang tao at pagkatapos ay ituturing itong tapos na. Tungkol naman sa mastermind sa likod ng mga eksena, hindi pa namin ito naimbestigahan ng maigi. Narinig ito ni Little Yuan at agad na lumuhod ng may kalabog, nagmamakaawa sa kanya na mag-isip ng solusyon. Nakapagpasya na si Luzio. Mahinahon siyang nagsabi, kung gayon, personal akong pupunta sa anyang. Hindi makapaniwala si Little Yuan sa kanyang mga narinig nang marinig na si Master ay personal na kikilos. Sa kanyang impresyon, si Master ay hindi umalis sa Jinting Mountain sa napakatagal na panahon. Bagaman walang nagsasalita tungkol sa dahilan, malabo nilang nahulaan na ito ay dahil sa kanyang kalusugan. Hindi niya inaasahan na personal siyang makikialam sa usapin ng kanilang pamilya sa pagkakataong ito. Ang bagay na ito ay dapat panatilihing kumpidensyal. Gayon din, mag-iwan ng liham upang ipaalam sa iyong senior brother. Kung may iba pang mga bagay, magpapadala ako ng liham. Tumugon si Little Yuan at mabilis na inihanda ang liham, habang si Luzio ay gumawa ng ilang maliliit na pagbabago sa kanyang anyo bilang disgis. Pagkatapos ng lahat, hanggat hindi siya nakikilala, makakatipid ito sa kanya ng maraming problema. Nang maayos na ang lahat, ipinatawag niya si Wizard. Sa kalangitan sa itaas ng Jinting Mountain, nagliwanag ang mga mapalad na ilaw, at pagkaraan ng ilang sandali, isang mystical na hayop ang dahan-dahang nagpakita ng ulo. Ang hayop ay kahawig ng isang lumilipad na usa, nababalutan ng puting balahibo, may mga pakpak sa tiyan, at napapalibutan ng mga kahanga-hangang makukulay na ilaw. Umikot si Wizard sa hangin sandali bago marahang bumaba sa harap ng dalawa. Mahinahong iniunat ni Luzio ang kanyang kamay, inaanyayahan si Little Yuan na umupo sa mount. Nagulat si Little Yuan at nag-alinlangan, sinasabing hindi siya nangangahas na sumakay sa mount ni Master. Tiniyak siya ni Luzao, sinasabing ayos lang. Umupo ka lang sa harap ko. Makararating sila sa anyang sa loob ng wala pang isang oras. Nangangailangan ng enerhiya para lumipad ang isang cultivator.
Upang manalo laban sa isang flying mount, kailangang gumamit ng isang banal na kakayahan tulad ng soul chase. Ngunit ang mga banal na kakayahang ito ay karaniwang kumukonsumo ng mas maraming enerhiya, kaya hindi sila angkop para sa paglalakbay. Para sa karamihan ng mga cultivator, itinuturing ng isang kahanga-hangang tagumpay ang makahuli at mapaamo ang isang maalamat na mount tulad ni Wizard, lalo na ang makasakay dito. May kasabihan sa mundo ng cultivation, kung hindi ka nagmamay-ari ng isang maalamat na mount sa pagsilang, hindi ka magkakaroon nito sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Kumapit ka ng mahigpit, agad na paalala ni Luzio. Sumigaw si Wizard at naging isang guhit ng liwanag, lumilipad patungo sa lungsod ng anyang. Sa daan, si Little Yuaner ay nakaupo sa likod nito, puno ng saya, ngunit hindi komportable si Luzio. Pagkatapos ng lahat, masyado pa ring mababa ang kanyang antas ng cultivation, at ang bilis ay nakakapagod sa kanyang katawan. Di nagtagal, 1 oras ang lumipas, at lumitaw sa harap nila ang lungsod ng anyang. Pinahinto ni Luzio si Wizard sa labas ng lungsod, binibigyan ang sarili ng oras upang makabawi mula sa nanginginig na estado. Si Little Yuaner, sa kabilang banda, ay hindi makakuha ng sapat at patuloy na hinahaplos si Wizard habang pinupuri ang hitsura nito. Tila may magkatulad na pananaw ang mga babae pagdating sa pag-appreciate ng mga bagay. Upang maiwasan ang pagkuha ng atensyon, mabilis na itinago ni Luzio si Wizard. Kailangan din nilang baguhin ang kanilang mga anyo at itago ang kanilang aura. Dumating sila sa isang farmhouse sa labas ng lungsod at nagpalit ng ordinaryong damit. Matapos itago ang kanilang mga aura, naglakad sila papasok sa lungsod. Nagbiro si Little Yuaner, "Master, mas mukha kang matandang magsasaka ngayon." Iwinagayway ni Luzio ang kanyang kamay, ipinapahiwatig na ayos lang, at sinabi, "Mula ngayon, maaari nating tawagin ang isa't isa na lolo at apo." Naintindihan ni Little Yuaner at sinubukang tawagin siyang lolo. Gayunpaman, ang biglaang pagbabago sa address ay nagparamdam sa kanya ng hindi komportable. Ngunit nang masanay siya, hindi niya mapigilang tawagin siyang lolo ng paulit-ulit. Naging nakakaadik ito. Pagpasok sa lungsod ng anyang, napansin nila ang maraming tao. Tumingin si Little Yuaner sa paligid at basta na lamang kumuha ng 2 candied how. "Lolo!" Ang saya nito, bulalas niya. "Hoy! Hindi ka pa nagbabayad," nagmamadaling humabol ang tindero, sumisigaw at sinusubukang pigilan siya. Nainis si Little Yuaner sa kanyang mga salita. "Lumayas ka. Swerte mo na kinakain ko ang mga gamit mo. Kung patuloy mo akong buguluhin, pagsisisihan mo ito," mabangis niyang sagot. Nakaramdam ng kawalan ng magawa si Luzio nang makita ang eksena at pinagsabihan, "Yuaner, magbayad ka." Nang marinig ang mga salita ng kanyang master, agad siyang naging mahiyain, ngumuso ang bibig na para bang labis na nasaktan. "Lolo, ang bangis niya. Nakinig ako sa iyo at hindi ko man lang siya sinaktan," bulong niya. Umiling si Luzio nang marinig ang kanyang mga salita. "Kung lahat ay magsisimulang kumuha ng mga bagay na tulad mo, sino ang mga ngahas na magbenta ng candied how sa hinaharap?" Nang mapagtanto ang kanyang pagkakamali, tumango si Little Yuaner at nag-abot ng isang tumpok ng ginto at pilak sa tindero na hindi inaasahan ang ganoong kabutihang loob. Masaya siyang umalis. Sa eksena. Samantala, isang pulutong ang nagtipon sa isang gilid ng kalye. Si Little Yuaner, na mahilig manood ng mga masasayang eksena, ay lumundag sa utos ni Luzio. Gayunpaman, nahirapan siyang makipagsiksikan sa karamihan ng matatangkad at malalakas na lalaki. Pagkatapos ng ilang hindi matagumpay na pagsubok, nainis siya. "Tumabi kayo," bulalas ni Little Yuaner at mabangis na tumapak sa lupa. Sa isang malakas na bang, agad na nabitak ang dating matigas na lupa. Mabilis na umatras sa takot ang nakapalibot na karamihan. Habang nagsisyalis ang karamihan, napansin ng ilang disipulo na responsable sa pagre-recruit sa market center ang kaguluhan. Isa sa kanila ay tumango ng may pag-apruba at nagsabi, "Hindi masama, hindi masama. Binibini, nais mo bang sumali sa aming sekta? Mayroon kang magandang pundasyon.
Ang sipa mo kanina ay may lakas ng isang tao sa ikalimang antas ng Quenched Body Realm. Narinig ito ni Little Yuan at hindi mapigilang makaramdam ng paghamak. Kailan ko sinabing gusto kong sumali sa inyong mabahong Dragon Association? Isang lalaki na nakaramdam ng insulto ay tumayo at galit na sumigaw, ang tapang mo, munting babae. Ang lakas ng loob mong insultuhin ang Azure Dragon Association. Bilang tugon, agad na tinapakan ni Little Yuan at binasag ang mesa ng lalaki. Ano ang Azure Dragon Association? Ano ang ginagawa niyo dito? Sabihin mo sa akin ngayon. Naghihintay ang aking lolo. Ang lalaki, na alerto sa sitwasyon, ay hinigpitan ang hawak sa sandata sa likod niya. Paano mo hindi malalaman ang tungkol sa Azure Dragon Association? Nang makitang naghahanda ng kumilos ang lalaki, lumakad si Luzu at suminghal ng malamig. Ang kanyang boses, na may bahid ng panloob na kapangyarihan, ay malinaw na umabot sa tainga ng lalaki. Nang maramdaman ang panloob na kapangyarihan na ito, nagkamali ang lalaki sa paniniwalang si Luzu ay nasa ikapito o ikawalong antas lamang ng Quenched Body Realm. Walang oras si Luzu na abalahin sila. Lumapit siya at bumulong kay Little Yuan. Maaari kang humingi ng tulong mula sa Azure Dragon Association sa anyang upang imbestigahan ang bagay tungkol sa pamilyang Si. Nagliwanag ang mga mata ni Little Yuan nang marinig ito, at tumalikod siya upang pagsabihan sila. Kayong lahat, lumapit dito. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na dumilim ang mukha ng lalaki. Ang ligaw na babaeng ito ay malamang na hindi alam na ang backer ng Azure Dragon Association sa anyang ay ang Netherworld Sect, tama? Ano? Ang Netherworld Sect? Tila kitang-kita ang pagkatulala ni Little Yuan nang marinig ito. Hindi ba ang pinuno ng Netherworld Sect ay si eldest senior brother? Kumunot ang noo ni Luzu at muling tiningnan ang lalaki upang kumpirmahin. Sinasabi mo bang ang backer ng Azure Dragon Association ay ang Netherworld Sect? Tama ka, matanda. Sa tingin ko hindi ka masama. Sumali ka sa Azure Dragon Association bilang isang alila. Hindi lamang magkakaroon ka ng masarap na pagkain at inumin, kundi susuportahan ka rin ng Azure Dragon Association. Mas malaki ang potensyal ng iyong apo kaysa sayo at maganda rin siya. Maaari kong kausapin ang Sect Master at hayaan kayong dalawa na sumali ng magkasama, sabi ng lalaki nang may mapagmataas ng ngiti. Lihim na sumulyap si Little Yuan kay Luzu, ipinapalagay na tahimik siya dahil galit siya. Sinabi ng kanyang master na huwag pumatay ng tao nang walang pinipili, ngunit wala siyang sinabi tungkol sa hindi pananakit sa kanila. Sa pag-isip na ito, nagliwanag ang kanyang mga mata. Itinaas ang kanyang binti at sinipa ng malakas ang baba ng lalaki. Sa isang malakas na bang, ang buong katawan ng lalaki ay tumalsik sa himpapawid. Mabilis na sumunod si Little Yuan sinipa siya sa dibdib at pagkatapos ay pinakawalan ang isang suntok sa kanyang mukha. Nagpatuloy siya sa sunod-sunod na suntok, ang tunog ng mga impact ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Hindi nagtagal, ang halos walang malay na lalaki ay hindi na nakayanan at bumagsak sa lupa, ganap na malambot. Si Little Yuan puno pa rin ng galit, ay itinaas ang mukha ng lalaki gamit ang dulo ng kanyang paa, kahawig ng ulo ng baboy, at malamig siyang tinitigan. Walang galang. Sa tingin mo ba maaari mong tawagin ang aking master ng ganyan? Natakot ang mga nanonood sa eksena at mabilis na umatras sa ligtas na distansya. Ang natitirang dalawang miyembro ng Azure Dragon Association ay sa wakas ay nag-react at iwinasiwas ang kanilang mga sandata, pinagsasabihan, wala bang batas? Wala bang kaayusan? Ang lakas ng loob mong umatake ng isang tao nang hayagan sa liwanag ng araw. Nang marinig ito, sinipa ni Little Yuan ang lalaki sa lupa at idineklara, hindi lamang kayang manakit ng mga tao ang binibining ito, kundi kaya rin niyang pumatay. Gamit iyon, tumawa siya, ipinapakita ang kanyang dalawang maliliit na ngipin ng tigre. Ilang hibla ng tiyay ang hindi sinasadyang lumabas mula sa kanyang katawan. Oh! Hindi ito Quenched Body Realm. Kahit papaano, ito ay isang Mystic Enlightening Realm Expert,
naisip nila, nanginginig sa takot, at agad na lumuhod upang magmakaawa. Lumapit si Luzu at pinuri si Little Yuan-er sa kanyang mga aksyon. Natuwa siya na marinig ang kanyang mga salita. Ininsulto kanila, kaya hindi ko napigilan ang sarili ko. Kinailangan kong turuan sila ng leksyon. Pagkatapos ay bumaling si Luzu sa dalawang nakaluhod na lalaki at humingi, na saan matatagpuan ang pangunahing sangay ng Azure Dragon Association. Sumagot ang isa sa mga lalaki, sa anyang 3 milya sa hilaga ng sinaunang ilog. Nanlamig ang tingin ni Luzu. Bilang isang bagong dating sa anyang, hindi ako pamilyar sa lugar. Bumalik kayo at sabihin sa inyong pinuno na personal akong bibisita bukas. Nagmamadaling sumagot ang dalawang lalaki at mabilis na tumakas kasama ang kanilang kasama. Mahusay ang plano ni Master. Sa pamamagitan ng pag-alam sa kanilang headquarters, maaari natin silang harapin ng maayos. Nagliwanag ang mga mata ni Little Yuan-er habang nauunawaan niya ang pangangatwiran sa likod ng mga aksyon ng kanyang master. Inayos ni Luzu ang kanyang balbas nang walang magawa. Anong gulo? Kailangan kong gamitin sila upang imbestigahan ang bagay tungkol sa pamilyang Si. Sa pagsasalita nito, inilipat niya ang kanyang atensyon kay Little Yuan-er at nagtanong, pagkatapos ng maraming taon na pagkawala, naaalala mo pa ba kung nasaan ang bahay? Sumagot si Little Yuan-er pagkatapos marinig ang tanong, naaalala ko lamang na mayroong 2 batong leon sa pasukan ng aming bahay. Mahilig ang aking ama sa martial arts, habang ang aking ina ay mahilig magburda. Pagkatapos ay nagpakita siya ng malungkot na ekspresyon. Naunawaan ni Luzu na si Little Yuan-er ay nanirahan sa bundok mula pagkabata at hindi pa nakakauwi, kaya normal lamang na hindi niya gaanong maalala. Pagkatapos, nagtanong-tanong ang dalawa sa lungsod at mabilis na natagpuan ang lokasyon ng pamilyang Si. Yamang hindi malaki ang lungsod ng Anyang at ang pamilyang Si ay isang kilalang sambahayan, hindi mahirap makakalap ng impormasyon. Pagdating sa pasukan ng pamilyang Si, naging excited si Little Yuan-er at sumayaw sa paligid, kinuha ang mga batong leon upang paglaruan. Mabilis siyang pinigilan ni Luzu. Yamang nakauwi ka na, huwag kang masyadong malikot. Itinulak nila ang tarangkahan at natagpuan ang isang taong parang katiwala na naglilinis ng courtyard. Nagtaka ang katiwala nang makita ang dalawang individual na nakadisgis bilang mga taga-nayon at nagtanong kung sino sila. Nasaan ang aking ama at ina? Sabik na lumapit si Little Yuan-er at tumingin sa paligid. Nagulat ang katiwala. Sino itong munting babae? Wala dito ang iyong mga magulang. Nang marinig ito, dumilim ang ekspresyon ni Little Yuan-er at agad na sinampal ang katiwala. Umalis ka dyan! Huwag mong harangan ang aking lolo. Pagkatapos ay kumapit siya kay Luzu at lumakad patungo sa panloob na courtyard. Mukhang mapanglaw at malamig ang paligid. Halika dito! Nasaan ang aking ama at ina? Galit na itinuro ni Little Yuan-er ang katiwala. Muling nalito, hindi siya makilala ng katiwala. Pagkatapos ng lahat, si Yuan-er ay umalis sa pamilyang Si sa murang edad. Sumulyap si Luzu sa katiwala at tinanong ang kanyang pangalan. Ang katiwala, hinahaplos ang kanyang nagniningas na pisngi, ay nautal at ipinakilala ang sarili bilang si Wang Fugi, ang katiwala ng pamilyang Si. Ang tagapamahala ng pamilyang Si Shan, ay bihag din, sabi niya. Pagkatapos ay itinuro ni Luzu si Little Yuan-er at ipinakilala siya bilang si Little Yuan-er mula sa pamilyang Si. Kinakabahang lumunok si Wang Fugi, tiningnan siya mula ulo hanggang paa at agad na lumuhod, umiiyak. Binibini! Sa wakas ay bumalik ka na. Ako si Wang Fugi. Kinamot ni Little Yuan-er ang kanyang ulo at, sa kabila ng pag-alis sa bahay sa murang edad, tila may ilang alaala pa rin siya sa katiwala. Pagkatapos ng paliwanag ni Wang Fugi, nabunyag na karamihan sa mga miyembro ng pamilyang Si ay dinukot ng isang gang na tinatawag na Lakeside Gang. Walang nakakaalam sa background ng gang na ito o kung sino ang nasa likod nito. Hindi rin matunton ang kanilang kinaroroonan. Dahil sa paulit-ulit na pagdukot sa pamilyang Si sa loob ng maikling panahon,
ang natitirang mga katulong at tauhan ay masyadong natakot na manatili at inabandona ang kanilang mga tungkulin, kinuha ang mga gamit ng sambahayan. Tanging si Wang Fugi lamang ang nanatili. Pagkatapos makinig, humigop ng tsaa si Luzhu at nagtanong, bakit hindi kayo nag-ulat sa mga otoridad? Nag-ulat po kami, ngunit hindi makahanap ng anumang lead ang mga opisyal. Sa araw na dinukot ang pamilyang Si, lahat maliban sa mga katulong na nasa labas para sa mga utos ay kinuha. Nagkataong nasa labas ako sa kubeta, kaya nakatakas ako, paliwanag ni Wang Fugi. Nagtatakang nagtanong si Little Yuaner, kung gayon, bakit hindi ka tumakas? Si Wang Fugi ay tapat sa pamilyang Si. Ipinanganak akong miyembro ng pamilyang Si at kahit sa kamatayan, ako ay isang multo ng pamilyang Si, sagot ni Wang Fugi. Bahagyang umiti si Luzhu sa kanyang tugon. Tunay kang tapat. Gayunpaman, panatilihing lihim ang pagbabalik ni Yuaner. Tungkol naman sa pagdukot sa pamilyang Si, personal ko itong imbestigahan. Pagkasabi nito, pinaalis ni Luzhu si Wang Fugi. Inayos niya na pumunta si Yuaner sa Azure Dragon Association kinaumagahan upang imbestigahan ang tinatawag na Lakeside Gang. Nang maayos na ang lahat, humiga si Luzhu sa kama upang magpahinga. Sa sandaling ito, narinig niya ang boses ng sistem sa kanyang tainga, kumpletuhin ang gawain na suportahan si Duan Musheng. Gantimpala, 200 merit points. Kumunot ang kanyang noo habang tinitingnan ang task panel. Nang umalis siya sa Jinting Mountain, nagtalaga siya ng gawain para sa kanilang dalawa na ayusin ang harang ng magkasama. Gayunpaman, ang task panel ay nagpakita lamang kay Ming Xiyin. Isa lamang ang posibilidad na sugatan si Old 3, Duan Musheng. Samantala, sa loob ng Jinting Mountain, nalito si Ming Xiyin matapos basahin ang liham na iniwan ni Little Yuaner. Hindi niya inaasahan na talagang umalis si Master sa bundok. Nagtataka siya kung ano ang iniisip ng matanda. Si Duan Musheng, na nasa tabi niya, ay umubo ng ilang beses at nag-alok ng kanyang haka-haka. Marahil ay masyado na siyang matagal na nananatili sa bundok at nais lumabas upang mag-relax. Ngunit ayaw niyang malaman ng iba ang kanyang pagkakakilanlan. Tumayo si Ming Xiyin pagkatapos marinig ito at nagsabi, may punto ka. Si Master ay naglalaro ayon sa sarili niyang mga patakaran kamakailan, at hindi ko maintindihan kung ano ang iniisip niya. Ang ating dating master ay may absolutong lakas at hinahamak ang paggamit ng utak, naniniwala siyang lahat ng pakana ay walang kabuluhang pakikibaka sa harap ng absolutong kapangyarihan. Bumuntong hininga si Duan Musheng at nagsabi, marahil. Ngunit ang pagkumpuni ng harang ay magiging maraming trabaho para sa iyo, junior brother. Ang aking pinsala ay maaaring tumagal ng 3 hanggang 5 buwan upang gumaling. Sakto pagkatapos niyang magsalita, isang tuwalya ang ipinalo sa kanyang mukha. Masyado kang optimistiko. Pagkunwari ka lang ng kaunti, huwag mong samantalahin ang sitwasyon. Pareho tayong lumaki na binubugbog, nakaranas na tayo ng mas malalang pinsala kaysa dito. Bibigyan kita ng 1-0 araw. Kung lumampas ito sa 1-0 araw, aalis ako. Kapag bumalik si Master, siya ang haharap sa iyo. Nahihiyang umupo si Duan Musheng at nagsabi, Junior brother, tunay kang matalino. Malamang na 7 araw ay sapat na. Maaari ka nang umalis ngayon. Kailangan kong tumuon sa pagpapagaling. Hindi komportable para sa 2 binata na nasa isang silid. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Ming Xiyin at binigyan siya ng nandidiring tingin. Ha? Madalas siyang tumalikod upang umalis sa silid. Kinaumagahan, habang nag-iisip sa courtyard, napansin niya ang isang lumilipad na liham na papalapit sa kanya. Marahan siyang humakbang pasulong at kinuha ang liham. Pagkatapos basahin ito, nagulat siya at nabahala. Paano nalaman ni Master na nasugatan si third senior brother? Mabilis siyang tumingin sa paligid at ang kanyang aura ay biglang lumabas, hindi sinasadyang nararamdaman ang lahat sa loob ng radius na daan-daang metro. Gayunpaman, bukod sa ilang ordinaryong ibon at hayop, wala siyang natukoy na anumang hindi pangkaraniwan.
Ang kakulangan ng mga abnormalidad ay lalo lamang siyang kinabahan, na para bang pinapanood siya ni Master mula sa malapit. Bilang matalino, agad siyang lumuhod at sumigaw, "Master! Hindi sinasadya ng iyong disipulo na hindi ka respetuhin. Mangyaring makatiyak ka, magtatrabaho ng husto ang iyong disipulo upang ayusin ang harang at alagaan ang Jinping Mountain." Nang masabi na ang lahat, huminga siya ng maluwag at pinakalma ang sarili. Huwag magpanik. Hanggat susundin ko ang plano ni Master, magiging maayos ang lahat. Sa sandaling iyon, walang kamalay-malay si Lu Zhu sa sitwasyon at binabasa ang Human Volume sa Three Scrolls of Heaven Writing. Sa pag-usad ng kanyang cultivation, ilang pahina ng teksto ang lumitaw dito, na nagpaiwan sa kanya na hindi makapagsalita. Ang layunin ng pagsasanay ng Heaven Writing ay upang mabilis na mapabuti ang kanyang cultivation, ngunit ngayon kailangan niyang mapabuti muna ang kanyang cultivation upang makita ang teksto. Tila medyo kontraproduktibo ito. Bagaman nakapasok na siya sa sense condensing realm, pakiramdam pa rin niya ay isang langgam siya sa harap ng mga eksperto ng Divine Court realm. Pagkatapos basahin ang mga pahinang iyon ng Heaven Writing, naramdaman niyang medyo nakakabagot ito. Sumagi sa isip niya ang ideya ng lottery, ngunit agad niyang iwinaglit ang ulo. Nakakaadik ang bagay na yon. Iisipin ko ito kapag mayroon na akong mas maraming merit points. Samantala, sa loob ng kuta ng Azure Dragon Association, tumingin si Lu Jinping sa ibaba na may kunot na noo. Sinasabi mo bang ang taong nanakit sa inyong lahat ay isang mas batang babae na mukhang 15 o 16 na taong gulang lamang? At may kasama siyang matandang lalaki. Ano ang nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob na galitin ang Azure Dragon Association? Sumagot ang dalawang tauhan sa ibaba na may malungkot na mukha. Hindi namin alam. Nagre-recruit kami ng mga disipulo sa mga kalye ng anyang nang biglang lumitaw ang ligaw na babaeng iyon at malubhang sinaktan si Elder Giant. Binanggit pa ng matanda na personal siyang bibisita. Si Lu Jinping, na may mapanghamak na ekspresyon, ay nagsabi, "Ngayon, kumuha kayo ng 20 sa ating mga kapatid at hanapin ang mga nanakit kay Elder Giant." Sakto nang maayos na ang mga pag-aayos, isa sa kanyang mga tauhan ang nagmamadaling tumakbo at nagulat, "Pinuno, may isang babae sa labas na humihiling ng audience." Tanggihan. Si Lu Jinping ay kasalukuyang nasa gitna ng galit, wala siyang mood na makipagkita sa sinumang babae. Sinabi niya na limitado ang kanyang pasensya, at hanggat maaari pa niyang sundin ang utos ng kanyang lolo, hiniling niya sa iyo na gawin ang sinabi niya. Bago pa matapos ang mga salita, ilang malalakas na bang ang narinig, kasabay ng mga sigaw ng sakit habang ilang figura ang tumalsik papasok. Ang galit ni Lu Jinping ay naging matinding puot. Mabilis niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na lumabas at mag-imbestiga. Hinihila ni Little Yuaner ang isang tauhan na nawalan ng malay, galit na nagsasabi, "Sinabi ko na. Limitado ang pasensya ko. Mabuti na nga at hindi ko kayo binugbog lahat. Ang lakas ng loob niyong paghintayin ako sa labas." Nalilito, nagalit si Lu Jinping at pinangunahan ang kanyang mga tauhan sa pasukan. Nakilala ng isa sa kanyang mga tauhan ang tao at kinakabahang nagsabi, "Pinuno. Siya ang nanakit kay Elder Giant." Nang marinig ito, kumunot ang kilay ni Lu Jinping nang mapagtanto na ang babae sa harap niya ay isang kakilakilabot na eksperto. Sa sandaling iyon, ipinatong ni Little Yuaner ang kanyang mga kamay sa baywang at tiningnan ng may paghamak ang grupo. "Kaya ikaw pala ang tinatawag na pinuno ng Azure Dragon Association na ito. Huwag mong isipin na dahil nasa Brahma Sea Realm ka ay invincible ka na." Hindi nauunawaan ang mga prinsipyo ng kahinhinan at kababaang loob, gusto lamang ni Little Yuaner na mabilis na makumpleto ang gawain ng kanyang master at nagtanong. "Tinanong kita, ikaw ba ang pinuno ng mga maliit na alagad na ito?" "Ako si Lu Jinping, ang pinuno ng anyang branch ng Azure Dragon Association." "May bigat ang aking mga salita," sagot ni Lu Jinping na may bahagyang pagkainis. Hindi na nagpatuloy si Little Yuaner. "Kung gayon, perpekto. Mayroon akong iutos sa iyo." Dumilim ang ekspresyon ni Lu Jinping nang marinig ito.
Kailan pa nagdusa ng ganoong kahihiyan ang kagalang-galang na pinuno ng branch? Tama na! Dakpin siya, sigaw ni Lu Jinpeng, at ang mga mamamana sa tabi niya ay nakatanggap ng utos, agad na pinakawalan ang kanilang mga pana. Sa isang hushing na tunog, ang mga pana ay dumating na humahagibis dala ang mabangis na hangin. Gayunpaman, nanatiling nakatayo si Little Yuan na nakapamiwang, hindi natitinag. Ikaw na masuwaing pinuno, malamig niyang sabi, at biglang huminto ang mga pana sa gitna ng himpapawid. Ilang maringal na pagsabog ng aura ang agad na lumabas mula sa kanyang katawan. Sa susunod na segundo, isang dumadagundong na pagsabog ang umalingaw-ngaw habang ang malakas na aura ay sumugod pasulong na parang isang avalanche. Ang mga nakapalibot na gusali ay gumuho at naging mga durog na bato, nag-iwan lamang kay Lu Jinpeng na halos hindi makayanan ang puwersa. Nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi paniniwala. Maaari kayang isa siyang Brahma Sea Realm expert na may 8 bukas na meridian. Ang Brahma Sea Realm ay nahahati sa 8 meridian. Ang isang cultivator ay maaari lamang ituring na opisyal na nakapasok sa realm pagkatapos buksan ang Conception at Governor Meridian, at umabot sa pinakamataas na antas pagkatapos buksan ang iba pang 6 na meridian. Kapag bukas na ang lahat ng 8 meridian, maaaring gamitin ng cultivator ang enerhiya sa mga meridian upang umatake. Sa lahat ng 8 meridian na bukas, ang cultivator ay invincible sa ibaba ng Divine Court Realm. Gaano man kalakas ang anyang branch ng Azure Dragon Association, imposible para sa kanila na magkaroon ng isang Divine Court Realm expert na nakaistasyon doon. Bilang kapwa cultivator sa Brahma Sea Realm, sa huli ay hindi nakayanan ni Lu Jinpeng ang kapangyarihan. Tumalsik siya at bumagsak sa isang pader sa di kalayuan. Teka! Teka, mabilis siyang nagmakaawa ng magkamalay. Ano ang gusto mong hintayin ko? Lumutang si Little Yuan patungo sa kanya na parang walang nangyari, nakakuyom ang mga kamao. Hindi ko inaasahan na isa kang Brahma Sea Realm expert na may lahat ng 8 meridian na bukas. Patawarin mo ako sa hindi pagkilala sa iyong kadakilaan. Nakikiusap akong patawarin mo ako. Pag-usapan natin ang mga bagay-bagay. Nang makita ang takot sa kanyang mga mata, sinabi ni Little Yuan ang kanyang layunin. Mayroon akong itatanong sa iyo. Tulungan mo akong imbestigahan ang Lakeside Gang. Sila ang nasa likod ng pagdukot sa pamilyang Si. Ang Lakeside Gang. Mukhang tuliro si Lu Jinpeng. Hindi ko pa narinig ang pangalang iyan. Sila ang nag-orkestra ng pagdukot sa pamilyang Si. Bibigyan kita ng 3 araw upang hanapin ang kanilang kinaroroonan. Nang marinig ang koneksyon sa pamilyang Si, agad na pinagpawisan ng malamig si Lu Jinpeng. Sumagot siya, ang isang gang na sapat ang katapangan upang dukutin ang pamilyang Si ay lampas sa kontrol ng maliit na Azure Dragon Association. Sabihin mo ulit yan. Tinitigan siya ni Little Yuan nakakuyom ang mga kamao. Nang masaksihan ang eksenang ito, nanginig sa takot si Lu Jinpeng. Binibini. Hahanapin ko ang kinaroroonan ng Lakeside Gang sa loob ng 3 araw. Nasiyahan sa kanyang tugon, mabilis na lumapit si Little Yuan sa isa sa mga tauhan ni Lu Jinpeng. Ikaw ba ang nagpapana sa akin kanina? Ang tauhan, natatakot, ay desperadong umiling, itinanggi ang kanyang pagkakasangkot. Ikaw nga, sabi ni Little Yuan itinaas ang kanyang maliit na paa at marahang tumapak sa sahig sa tabi ng lalaki. Sa isang malakas na bang, isang malinaw na yapak ang lumitaw sa matigas na lupa. Anong duwag, gumawa siya ng mapanuksong mukha. Pagkatapos mag-iwan ng pahayag, lumabas siya ng tarangkahan ng Azure Dragon Association nang may kahanga-hangang kilos. Maging masunurin ka. Kung hindi mo gagawin ang sinabi ko, papatayin ko ang buong Azure Dragon Association. Sa pagtingin sa maliit na yapak sa harap niya, natahimik ang paligid. Ang tauhan ay malapit nang magkaroon ng out-of-body experience at mamatay sa lugar. Matagal bago nakabawi si Lu Jinpeng mula sa kanyang pagkabigla bago siya napuno ng matinding pagdududa. Lungsod ng Anyang. Kailan lumitaw ang ganoong kabatang eksperto?
Kung ito ay ibang paksyon na nagdudulot ng gulo, madali sana nila kaming mapapatay. Ngunit ang babaeng ito ay sinaktan lamang kaming lahat at nagtalaga ng gawain. Talagang kakaiba. Lakeside gang mayroon bang ganoong puwersa ang lungsod ng Anyang?